Morning mga buddy. Aga tayong isibat for today's video mga buddy. At meron tayong farm visit sa Bulacan. Medyo mababa din yung biyahe. Nasa 1 oras at kalahati. 4:15 ng umaga ang ating oras. So maaga tayong aalis dahil ang gusto ni client ay mga alas 6 ng umaga, para nga naman hindi masyadong mainit, para hindi tayo masyadong abutan ng init sa farm, diba? Client natin mga kabady ay magpapa-consult siya dito sa Bulacan, at ang itatanim niyang puno ay nasa almost 2,000. So marami-rami ang maitatanim ni client natin, at i-guide natin sila mga kabady sa ayun nga, sa pagtatanim, tapos sa pataba, sa patubig, at sa kung ano ang pwedeng gawin na makakaganda sa kalamansi hanggang bagong tanim pa lang sila. So ayan, samahan nyo kami mga kabady at tayo babiyahe pa Bulacan. Alright, kakapon muna tayo. Yun mga buddy, biyahe na tayo. Ating oras alas 4:39 ng umaga. Sarap ang bumiyahe niyan at maaga po. Dala kang tsinelas. Siyempre. Matik yan. Tsaka pants. Okay, let's go mga buddy. Biro na tayo. Mag-waste na ako. Yeah. So, mga buddy, paliwanag na. Since nandito tayo sa Bulacan na, abangan nyo po mga kabady sa susunod nating upload. At ating bibisitahin yung sinasabi ko sa inyo mga kabady na ilalagay natin doon sa ating farmhouse. Nami? Canvas tayo. Canvas kami mga kabady, tingin-tingin. Sa dalawa. Para mapag-ipunan natin. Hindi, kung ano dyan na lang. Ano lang Dapat tayo. ka na gusto mo sabi mag-stick tayo. Tapos yun yung mga kabady, yung client natin sa tawag dito? Sa Leonardo. Ganun nga po yung gusto niyang pagitan, no? So sa estimate ko dun sa farm niya, nasa may 1 hektarya. So hindi pa natin sinukatan kung ilang punla yung papasok. Pero kung 1 hektarya yon, ang papasok ay nasa almost 400, no? Kung ganun kaluwang gusto niya, ay okay naman daw sa kanya. May prospect pa siyang tatamnan. Kabanatuan naman banda. Tapos balak niyang taniman ng gulay. Tapos tinatanong niya sa atin kung pag sa mga ganung bagay kasi mga kabady, makakapag-suggest naman tayo kasi kahit pa paano naman nagugulay tayo. At ayun, kung ano daw yung hindi masyadong matrabaho. Sabi ko wala pong gulay na hindi matrabaho, lahat po matrabaho. Kasi alam niyo naman mga kabady na yung gulay ay gusto niyan halos araw-araw ay nabibisita at nabubuting-ting mo ngayon po ang gulay. Kaya ayun, nai-suggest ko sa kanya kung gusto niyo po na hindi masyadong matrabaho, pwede kayong magtanim papaya. Yan, hindi ganong matrabaho. Hindi po kagaya ng ampalaya, sitaw, mga sili, kamatis. Yan, trabaho po yan. Isa pa lang yung tao niya na. Isa pa lang yung tao naman, pero possible daw magdagdag pa siya. At ayun, baka natin mga kabady, kung makapagpalaan prep na siya agad-agad naman daw, ay magbibisit tayo ulit sa farm niya para sukatan kung ilang puno nga ang kakasya to sa kanya. Kasi sabi niya nasa 1 hektarya daw, pero parang mas malaki pa sa 1 hektarya mga kabady, kasi nga
hindi pa nakalinis. Mamaya kasi doon tayo dumepende kasi doon sa sasabihin niya. Tapos pagka umorder tayong pula, mabitin, doble order. Ibig sabihin dapat isang order lang para kumpleto na agad, di ba? Kaya mas maganda kung masukatan muna natin para malaman natin kung ilang puno nga ba talaga yung papasok para sigurado. Kasi kung babase lang tayo doon sa isang hektarya ay may tamang naman bilang. Kaya lang doon nga sa tingin ko nga mukhang mas malaki pa sa isang hektarya. Parang tulad kay Kapas na. Oo, kagaya ni Kapas, mga kabady, yung client namin sa Kapas Tarlac, ang sabi nila sa atin ay almost lang daw 500? 5,000? Sa kalahating hektarya. Pero nung nagkasukatan na lumabas ay parang almost siya, mga kabady, almost 8,000 more or less. Kaya nung pagdating nga natin doon, sabi ko, ako mukhang parang kulang sa hektarya na to. Doon po tayo bumasi kasi doon sa sinabi nilang sukat. Yun. Tapos nagpa-order na lang ulit. Nung nag-order, halos kalahati lang yung natamnan. Nag-order ulit. At nag-order sila ulit. Kasi tayo naman, mga kabady, magbabase lang talaga tayo kung siyempre lupa nyo yun, alam nyo yung sukat, di ba? Pero kung hindi, pwede naman natin i-actual para sigurado talaga. Pero itong client natin ngayon dito, mga kabady, dito sa Bulacan ay ano bang sukat nung prepare niyo, ma'am? 2 hectares to. 2 hectares. Same So, site. ano lang to, mga kabady, nasa standards, ano lang to, distancing, sukat 2,000 po na kung gusto nyo yun. nasa 2,000 puno. Baka mahigit 2 hektarya siguro yan. Kasi kung 2 hectares lang yan, hindi kakasya. Sobra yun. Alamin niya pa daw yung sobra sa niya ilalagay. Malalaman natin na siyempre magpapaalam muna tayo kay client natin kung pwede tayong mag-video dito sa kanyang farm. At kung okay sa kanya na isama natin sa vlog natin. Siyempre kung papayag si ma'am, ay thank you po. Kung hindi naman, thank you din. Kasi ganun talaga, hindi natin masabi, di ba? Mamaya private na tao pala si client natin, hindi natin masabi. Parang si Mindoro. Parang yung client natin sa Mindoro, ayaw, pwede i-vlog pero huwag Hindi siyang siya isama. papakita. Loki-loki lang si sir. Shoutout kay sir. Nag-order na sa atin si sir ng gamot, 2 box Citramax. So sa mga gusto pong order dyan, PM lang kayo. Yun yung gamit mo. Yun ang gamit natin sa ating kalamansi. Citramax Pro. Pro ba? Oo, Promax. Citramax. Citramax Pro. So malamig. Ang lamig. Pataas, no? Kaya pala yung sabi ni ma'am, medyo slope yung tatamnan. Kasi sabi ko naman sa kanya, kahit po slope yung basta may source tayong tubig, wala tayong problema. Kasi yun nga, marami nagtatanong din na sa atin. Tsaka mama nagko-comment, ba't daw yun lang yung kaya nating ibigay, no? Hindi naman po tayo teacher. Kumbaga tayo, content creator tayo. Hindi tayo teacher, mga kabady, na tsaka tips lang po yung kaya nating ibigay Kasi nasubok mo, di ba? social media. Tsaka yung mga binibigay ko na yon, base lang po yon sa mga experience ko sa kalamansi natin. Kasi nga, sabi ko sa inyo, mga kabady, no, mahirap ikwento yung isang kwento nang hindi mo alam yung istorya. Diba? So since naikikwento ko, alam ko yung istorya kasi naranasan ko, na-experience ko sa kalamansi natin. Tsaka para sa akin, mga kabady, hindi naman tayo magsasuggest ng mga kasama.
Basta Kasi- nasa nag-handle lang din yun. Tsaka pangalan mo na kanan. Oo. Kasi pagka halimbawa nasira yung kalamansi na yun, sino ba mapapahamak doon? Siyempre ako din. So lahat ng makakabuti, yan ang isasuggest natin mga kapatid. Tsaka ano lang din to mga buddies, nagdi-disclose lang kasi tayo talaga ng, pero tips nagbibigay naman tayo, di ba? Basic. Diretso lang, no? Diretso na. Nagbibigay naman tayo mga kabady sa Facebook natin. Nag-upload tayo ng mga reels doon na kung saan kahit papaano ay makakatulong din yon. Pero yung tawag dito, pero yung mga kumbaga yung pinaka main sa mga client ko lang po kasi dinidisclose yun. At kumbaga kung magpapakonsult ka or bill mo yung 1 year na package natin for consultation, ay i-guide ka namin at tuturuan ka namin ng mga proseso. Magpapabunga ka man or magtatanim, pwede po yan. Pero kung ayaw nyo naman po kasi hindi naman po ito sa pilitan, Okay. pwede naman din po kayo sumubaybay sa Facebook natin na kung saan yun nga nakapagbigay naman tayo kahit na unti-unting tips about sa kalamansi. At saka kalimitan kasi no, ang napapansin ko, ano ba yan, ganyan sabi, tas sige ano na lang kami, manonood na lang kami sa mga YouTube sabi ko, doon sa gano'n naman wala namang problema doon, okay naman yun. Kaya lang ano lang din yun, tips lang din yun, hindi yun, kumbaga hindi yun buong kwento. Kumbaga ano lang siya, yung Happy hour. Oo, Oh my God, magiging ulam ka. ganun siya mga kabady. Kasi kahit ako mismo wala pa ako nakita sa Facebook or sa YouTube na nag-disclose ng mga pamamaraan nila. Although meron, pero hindi yun yung pinaka main. Kumbaga ano lang din, tips lang talaga. Yun ang nakikita ko. Kasi nga lalo pag nagpapabunga ka mga kabady, yun ang pinaka kumbaga crucial no? Tapos yun nga, pag nagtatanong tayo, tinatanong ko sila kung ilang beses silang mag-spray pag nagpapabunga, papabulaklak. Sa akin din. Yan, sabi nila twice a month, na may once a month. So yun nga, kanya-kanya nga ng diskarte. Pero pagka pa-consult kayo mga kabady sa akin kung ano yung practice ko sa farm, yun din ang ano natin, mamalampas na naman. Dire-diretso lang, boss. Yun ang tuturo ko sa inyo. Kasi diba yung alamin mo yung feedback ng mga client natin, no? Positive Tinatanong ko sila kung paano yung practice nila, ganito, anong ginagamit nilang gamot, ano yung ginagamit nilang pataba, Derval. kung kailan sila huli ng pataba, mga ganun ba. Lalo pag nagpapabunga, nagpapabulaklak, tapos ilang beses kayo magpatubig, paano yung patubig nyo. Kasi mga kabady, pag nagpabunga at magpabulaklak tayo ng kalamansi, isisecure natin mabuti, or bago pa lang tayo magtanim ng kalamansi, secure na natin yung source natin ng tubig. Kailangan road close daw. Joke lang yan. Yeah. 1,000 net per shade. Dahil 25 million. Bakit? Baka maluwang. Ay wala. Wala. So ayan, kasi pag nagpabunga tayo, hindi tayo pwedeng mabilin sa tubig. Kailangan malakas ang source natin ng tubig. Yun pala lagi mong tanong. Kaya niyang suportahan. Kung halimbawa 1,000 puno yung tanim mo, kaya niya bang suportahan yun sa loob ng 3? Malalim pala, 3 araw, ganon, sa pagpapatubig, or 4 na araw, ganyan. Kasi
wala po tayong maayos na patubig, hindi ko po kayo masadyasan na makapagtanim tayo ng kalamansi kasi hindi po biro yung gastos niya. Punla pa lang magkano na, land prep pa, tapos syempre tao pa, diba? Tapos pag kailangan na natin ng tubig, hindi tayo makapagpatubig, ano mangyayari doon sa halaman? Mamatay. Sayang. So sayang. Kaya yun ang number one ano natin, anong source ng tubig nyo. At sa tingin nyo ba, kung halimbawa magtatanim tayo ng 2,000 puno, doon ba sa source ng tubig nyo ay kaya natin suportahan yung 2,000 puno na yun? Hindi pwede dilig-dilig. Sa umpisa siguro, pagka bagong tanim pwede dilig-dilig, pero mas maganda yung paagusan mo siya para matagal ang basa. Kasi pag dinilig mo yan, dinilig mo ngayong umaga yan, sige, sabihin na natin mayari mo siya na isang araw, di ba? 1,000 puno, mayari mo na siya na isang araw, amo na. O kinabukasan, tuyo na yun pag sikat ng araw. Or hindi mo kinabukasan, bukas makalawa, tuyo na yun. O di, gano'n naman. Kaya mas maganda kung ipa-flooding mo siya mga kabady, lalagyan mo nga siya ng daan ng tubig, di ba? Para at least kahit may 1 linggo tumagal yung basa. So yun lang mga kabady, at andito na tayo, kapalaban na naman si White Bullet natin at Rough Road. Puro farm, no? Ayun o, MDFR. Uy, nagbibiga na sila. Ba? Ang ganda ng forma nila, yung plastic ano, PVC board. Ito, gandang tam ng kalamansi nito. Pag nakakita ng bakante, kalamansi nasa isip. Pares kami ng mindset nung client natin sa Mindoro. Pag nakakita daw siya ng halimbawa ganyang bakante, sabi niya, parang gusto daw niyang tamnan ng kalamansi. Grabe yun, no? Yung lupain na yun. Tari, no? Dami, no? Tapos low-key lang sila, no? Literal talaga mga kabahan. At least makikita mo talaga si Sir, no? Talagang ano lang, simpleng, Chill lang. napaka-simple lang talaga. Pero kaya ka palang ano, no? Simpleng mayaman pala. Yun ang mayaman talaga, no? White shirt. White shirt, tas short, tas beach walk. Oo. Tapos yung cellphone niya yung ano. Ito elementary ba to? Wala pa, malibay pa yan, di. Wait lang. Ay ko parang gusto kong kumain. Natin ang kakain dito. Kung uwi Sabi ko sa'yo kasi kanina, dumiretso tayo muna. na okay na yan, di. Papasteak mo naman ako, di ba? Di ba tayo luluswas? Dalawa sa Quezon City ba? Oo. Nag-expect na ako eh. Hindi mo kasi nililinaw ka agad Nilinaw ko. Sinendahan din kita ng link. Kasi kay Gusto, sabi ko, ayoko ng steak na di, wag na muna. Hindi, gusto ko. Oh. Ikala ko kasi nga dito. Sige, paano ako mag-steak dito? Sa Kabanatuan. Hindi, wag ka nang lumayo. Huwag lumali. Kala mo ba yung papunta doon? Di malayo. Naman, wag na ako na lang luluwas. Ang ganda na pala yan eh. Pala yan to? Kaya na. Naging one way. One way literal. Dapat kita may gilid. Ano lang pa space? Flood control. Dapat daan. Ha? Hindi isang daan. Oo. Yung sasakyan namin napapalaban lagi. Saan napunta to, no? Buti nga, di natin dinala Mindoro to eh. ROI na ba to? Naka-ROI ka na dito, di ba? 5 years na to, di ba? Hindi na ata. Kung hinuhulugan lang to. Kulang eh. Lalo na to, nabatak na. Ano pa batak na yan? Ang ganda mo lang. Tahimik, no? Pero may ano sila. May kuryente. Matigas
sa kuko. Gat-gat kasi ng ngat. Yan. Hindi, nasugat kahapon. Saan? Doon sa forma. Yan po mga kabady. Ano yung taho? Saan? Siguro. Hindi yung tinda ng ulam dyan yan. Sa eskwelahan niya. Nakaka-bad trip ka. Malay mo dadaan, no? Kasi bibili mga estudyante ulam. Ay, natataka. Soya? So, yun ba yan? Anong Ulam gusto? ata. Oh, Oh. isda. Oh, sabi mo wala magbibenta. Ay, Kaya tumawa ka naman. pero may kontra kasi kayo mga kabady. Sir ata yan. Mga kabady, pababa na tayo at sana huwag tayo mabalahaw. Siguro. Ito malalim kaya. Dulas nga no, nadadama ko din. Problema na ito na abakahan. Paakyat. May truck naman dun eh. 4x4 naman daw dyan. Hindi pahila tayo. May sapa din oh. Ito na, para ka chinelas ako. Papalitan na ako. Pwede rin naman ako chinelas eh. Ano, ready tayo. So ayan po, naglalakad na kami. Lalakad kami kasi masakit pa. Nalang po, sa may mga sako. Sako. Sige po. Ay, ba't? Medyo putik po, sir. Ay, bastos. Ay, oo nga. Alam din. Butula ka naman dadaan na matigas eh. Tanggalin yun eh. Ibigyan kita. Saglit lang. Kaya mo yan. Hugot. Wait lang, masisira. Ano ba? Ba't mo kinukuha yung chinelas? Bala. Bari mo ng chinas mo. Kukunin ko. Body oh. Ayun yung pick up natin mga buddy. Iniwan na namin dun yun. Kita nyo ba? Yun. Delivery chinelas? Ito yung isang area. Ayun yung punla nila oh. 2,000. Pero hindi sa atin galing yan mga kabady. Yung friend kasi ni client natin ay Ganun din, susupply. nagsusupply ng kalamansi. Be, Kaya ewan. doon na sila kumuha. May libreng chinelas. Yeah. Labong. Yan yung area, dalawa. Yan, tsaka yung sa kabila doon. Tapos, meron daw dito sa taas. Dito muna daw tayo sa kubo at makapag hugas. Pero feeling ko pwede na yung chinelas dito. Oo, pwede na dito. Kaya naman kahit bundok, medyo patag no. Tsaka may source sila ng tubig. Oo, may ganito talaga na. Ay, Na. kuya parang malayo-layo ka. Sulit! Tahimik dito no. Yun, layo pa. Malayo pa. Malayo pa itunog ng motor ah. Ay ha, tumigil na siya. Ayun. Ayun, din lang. Umulan kasi kagabi. Umulan daw dito kagabi mga buddy, malakas. Pero kung hindi malakas, eh makakaahon yung sasakyan natin dito. Oo, grabe lalim nung ano. Eh may sagkuan dun paangat na madulas. Eh 4x2 lang yung sasakyan natin. Tsaka pagka inakyat natin yun, kung 4x4 man, eh madudurog yung daan. Okay. Kaya doon na lang siya. Balik natin ito. Masisira natin yung daan nila. Kung 4x4 ha. Eh since 4x2 lang siya.
doon na lang siya. Problema pabalik, baka mamaya tayo makaahon. Kasi kanina pasubsob kanina, Oo, grabe yun, no? pabulusok. Medyo madulas, pero nakapangano naman yung gulong natin eh. Pangbugbugan naman yung gulong natin eh. Makakaahon naman siguro yan. Pag hindi gagamitin natin, pinagbabawal na technique yan. Hindi. Paatras. Paalam na ako eh. Okay na. Ayun mga kabad. Ngayon na nakapag-record. Pero nakapagtanim na. 400? 400. More or less 400. 4 to 500. 4 to 500. Kasi luwi pa dun eh. Ganun patas dito. Okay na mga kabady, pag-start na tayo makapag-layout. Kaya pangalawang linya na to, pero kalahati na kasi may kita dito. Baka pakanalan ko na lang siguro para yung makukuha dito, iangat niya dyan. Hindi ma'am, dyan po pupunta. Hindi, itong lupa. Dito. Opo, dyan. Hindi siya, hindi. Oo. Dito po yung malalim ito. Okay, okay. Dito po mataas, Oo, kakabisa yung sa kabila. Yung patubig kasi nandun. Nakita mo ba yung Opo, source? pinuntahan po namin kanina. Tao po pala nagukay, kala ko po backho eh. Hindi tao. Mano-mano. Ano yan? 3 weeks? Kalalim. 3 weeks nilang hinukay. Eh, kung ba mag-ukay ng ganun? Ginag-jackhammer nila yung mga bato. Mga bato yung nailalabas eh. Yan pala. Labong yon? Ito. Paano mo nalaman labong? Okay. Ayaw magpakuha, nakatago eh. Di. Nakatamaan ako biya. Di ah. Ayaw pala yung labong. Pegi po kami labong ha. Di na ha. Okay ka. Marami ako yung pa isa. Boy! Sabi mo, boy! Ha? Boy! Mali naman kasi maiimak na eh. Yun mga buddy, pauwi na po kami at abangan nyo yung susunod nating upload. Punta tayo doon sa prefab model house. So, maraming salamat sa panonood mga kabady at kita-kita na lang tayo ulit sa next upload. Ingat and God bless po sa ating lahat. Adjourn. Happy lang tayo mga kabady. Bye po.